Isa pang tauhan ng Peanut Gallery Media Network ang iniimbestigahan ng NBI kaugnay ng umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pumalag naman ang kampo ni Romualdez sa sinabi ni Mabanta na pinatatahimik sila kaya sinetap na maaresto. May report si John Consulta. Set up kung tawagin ng founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta ang pag-aresto sa kanya ng NBI dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang hiningi umano kay Romualdez, 300 milyong piso kapalit ng di paglabas ng isa umanong video na nakasisira sa kongresista. Sagot dyan ng NBI. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinetap daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun, nasasabihin natin, Sir Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para masiyasat ang mga kinumpiskang gadget ng mga suspect. Ayon pa sa NBI, may iba pang government official na dumulog sa kanila. Mga ilan na po mga nagpaparamdam? Marami-rami na po. Nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Nasa NBI detention facility sa Muntinlupa na sina Mabanta at iba pang suspect. We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. Bukod kay Mabanta, iniimbestigahan na rin ng NBI ang iba pang personalidad ng PGMN. Kabilang si PGMN anchor CJ Hero na tinuturing ng person of interest. Naroon daw siya sa video clip na pinadala ni Mabanta kay Romualdez bilang bahagi ng pangingikil. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya. But we want to exercise caution. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Hero na nag-deactivate ng kanyang mga social media account. Sabi naman ng kampo ni Romualdez, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Hindi raw ito issue ng malayang pamamahayag o tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ng gobyerno. Ang tanong niya ay kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities. And let the proper institutions act on it. Not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Wala pang tugon dyan ang kampo ni Mabanta. John Consulta, GMA News.